Yan. Hello, hello, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga. Isang mapagpalang umaga po sa lahat-lahat, no? So, shout out nga pala sa atin mga followers. Maraming salamat. Okay, ngayon ay araw po ng Sabado, no? So, weekend na naman, guys, no? So, happy weekend nga pala sa atin pong mga kaibigan, no? Sa atin pong mga followers. Maraming salamat, guys, sa inyo pong walang sawang pagsuporta. Ayan. So, yun, no? Simulan na po natin yung ating nga palang hashtag ngayong umaga ay hashtag motivation. Ayan, no? So, hindi na po natin pakahabaan, guys. Simulan na po natin. Ayan, good morning. So guys, so sa atin pong hashtag ngayong umaga ay atin pong bigyang pansin or atin pong tatalakayin ngayong umaga ay ang atin pong mga sa atin pong mga kabataan, sa atin pong mga commuters at sa atin pong mga riders. So good morning sa ating pong mga kaibigan o ating mga kababayan na ngayon po ay nasa pilahan po sa pilahan kung saan sila ay sasakay, napapuntahan nila. Kung saan na sila pupunta, guys, no? So ito po ang mga commuters natin, no? Ngayon ay siguro makikita natin na lahat ng terminal ay doon yung mga pasahero nag-aabang ng kanilang masasakyan, no? Yung iba naman naghihintay na lang na mapuno yung sinasakyan, no? At ganun pa man, no? Ay mag-ingat-ingat po tayo sa lahat po ng atin pong paglalakbay, diyan sa atin pong mga nakakasalamuha, guys, no? Abi-aware lang po tayo doon sa atin pong mga nakakasalamuha, hindi natin kakilala, wag po tayo masyadong pakakampante, guys, ingatan po natin yung atin pong mga mahalagang gamit o mga valuable items natin, yung mga kagaya ng mga alahas, cellphones, pera, baka may pagbaba mo wala ka na ni singkong kusing. Ayan. So doon sa atin pong mga awareness dyan, regarding dyan sa atin pong mga commuters, no? Yung atin pong mga daladalagang mga bag, yung mga lapsak, yung mga backpack po tawagin natin, at etc. ating mga bagahe na yan. So wag po nating hayaan kung saan nakalagay yan, guys, no? Lalo na po yung nasa likuran, no? Wag po kayong masanay sa ganyang inyong ginagawa, no? Yung backpack, kung kayo ay nasa crowded area, wag kayong magtitiwala na yan ay sa likuran, So, mas maganda, guys, na dito natin ilalagay sa harap yan, no? Alisin nyo na muna yung term or word na sinasabing back, front back muna tawag kapag kaya ay nasa isang crowded area, front back. So guys, alam nyo kasi yung paglalagay natin ng ating mga bag, no? Sa likuran man yan o sa kabilaang tagiliran natin, kaliwa kanan, no? Ay talagang napaka-prone po niyan sa mga tawag natin dito ay yung mga mapanlamang ng kapwa, guys, no? Yung mga pickpocketer nga ika nga, no? So kung kayo po ay medyo may layuan ang biyahe at may possibility na tayo ay makakaidlip, no? Much better na ilagay yung bag sa harapan o ikakandungin po natin sa kung tayo po ay nakakukuha, no? Huwag po natin hayaan nakalagay sa tagiliran or sa likuran dahil baka mangyari sa iyo ang nangyari sa akin. So ayan. So yung mga nakakasalamuha natin, wala naman pong masama, mayroon tayong kinakausap, pero ilagay pa rin po natin yung ating sarili doon sa pagiging mapagmatyaga, huwag masyadong pakakampante, okay? So kasi marami ang magaling dyan sa mga tinatawag natin na mga panggagancho, yung kwento-kwento lang, no? At the same time kunting palagayan ng loob, diyan pala kinukuha lang yung simpatsya nyo, no? So maiwasan yung mga ganong senaryo. Kaya doon sa atin po mga commuters, ingat-ingat po tayo lagi, Okay, sa mga nasa kakalsadahan ingat-ingat po tayo doon sa ating mamang driver, please lang, takbong pogi lang, huwag masyadong makipaghabulan kay kamatayan, okay? So iba na yung maingat, guys, no? So makakarating kahit mabagal at basta ang mahalaga ay tiyak na ligtas ang bawat isa, no? So yun,
Okay, okay na. Alright, so yung atin pong unang topiko ay regarding nga po dito sa atin pong mga computers. Yun, ayan na may susunod ay ang atin pong mga kabataan. No? So, dito sa mga kabataan, shoutout muna pala tayo. No? Dito sa atin pong idol, kay Maki Laurio, shoutout po sa iyo, idol. Good morning, good morning. Maraming salamat sa inyong pagdalaw sa atin pong tahanan. No? Wala naman pong aso dyan, nakatali po yan. Charot. Alright, so sa katatapos nga lang po ng ating pong unang topiko regarding po sa ating pong mga commuters, no? Awareness sa mga commuters rather, ay kailangan maging maingat po tayo or maging vigilance po tayo sa lahat po ng oras. Okay, talakayin na po natin ang ating pong pangalawa, no? Natin pong magiging topiko ang ating pong mga kabataan dito sa ating tanong. Pag-asa nga ba ng kabataan, no? Ang kabataan nga ba ang pag-asa ng bayan? Nawawala. Alright, so yun So yun ang sabi, yung sabi ni Jose Rizal na ang mga kabataan ay pag-asa ng bayan. Pero sa akin po naman ay iba, pag-asa pa nga ba ng bayan ang mga kabataan? Bueno, titingnan natin, no? So, sa panahon natin ngayon, masakit man tanggapin o masakit man sa ating mga magulang, lalo-lalo na sa ating mga magulang, no? Na masabihan, no? Or mapabilang sa tinatawag na taas ng level, no? Ng teknolohiya mayroon tayo or tinatawag natin na high-tech, no? Yung kasabay nito ay ang pagiging high-tech na rin sa pagiging mga buhay nitong mga kabataan sa kasalukuyan. Bakit? Ito yung mga senaryo. Ang mga kabataan nung araw kasi guys, so totoo lang, hindi pa uso yung mga gadget, no? Ako, lalo na ako, laki ako sa nuno, Hindi yung nuno na, Ibig sabihin kasi pag laki ka sa nuno, ay ikaw ay lumaki sa mga lola at lolo. So, isa po ako doon, Ito po yung senaryo nung araw. Nung araw kasi ang mga kabataan, once na tumingin sa'yo nang hindi maganda yung iyong lola, lolo o tatay, no, ay alam na ng bata ang gagawin. So, ngayon, ang mga kabataan, high-tech na. Pag tiningnan mo, ano sasabihin na bata? Ano tinitingin mo dyan? Di ba? High-tech yan. Alright. So guys, isa lang naman, no? Ito po talaga ay ginagawa lang natin na medyo, medyo may kunting, pero seryoso pong usapin to talaga guys, no? Ang kabataan kasi nung araw ay nakukuha po sa tingin lang, no? Titingnan lang ay alam na ng mga kabataan na ayaw ng magulang nila kung ano man po yung mali nilang ginagawa. So, samantala ngayon, tiningnan mo na lahat, sinigawan mo na tinudgawan, ay ikaw pa ang titingnan ng hindi maganda. Aminin man ninyo sa hindi, Okay, shoutout muna tayo dyan sa aking kumare, kay kumaring Maring Janet Amistoso dyan sa iyong trabaho. Ingat-ingat mare, Okay, shoutout sa inyong lahat dyan. So ayan, proceed po tayo. So ito pa, pangalawa na ibibigay kong sitwasyon sa inyo guys. Ang mga kabataan ngayon, dati ang mga nag-aasawa or nagkakaroon ng relasyon ay tumutungtong na ng halos sa tamang edad guys, no? Isa na nga po dito yung mga high school or mga at least high school graduate, no? So ngayon, sa panahon ngayon, elementary level pa lang, andyan na sila, buntis na. Di ba? Isa yan sa patunay na ang mga kabataan ay napakalaki po ng diferensya kung atin pong ihalin tulad sa ating panahon nung araw, no? So, yun. Yung mga bakit nga ba dumadami ito ang bilang ng ating mga early pregnancies guys, no? Ito mga batang maaga na nagbubuntis, So isa lamang to, no, sa mga palatandaan na talagang sumasabay sila nga sa pag-unlad, no, ng ating teknolohiya, pati ang pagbubuntis ginagawa ng nga ay high-tech na rin, no? Kunting panood lang sa FB nila, no? May nakilalang guy, ayun, mahal na daw. Iba talaga. Yun, isa pa natin nakikita. Bakit nga ba dumadami? Ang mga dumadami itong mga nagbubuntis na mamaaga. Yan, isa dito ay ang exposure po natin sa social media, no? Yung iba't ibang mga social media platforms natin dyan na nagpapalabas nitong mga
Ayan, mga pornographic movie. So isa yan sa tinatawag natin na mga naging dahilan. Pero dahil na rin siguro ito sa kanilang pagiging curious sa mga bagay-bagay na kanilang napapanood, guys, no? So kaya napapaisip sila, ano kaya subukan ko rin. So ito yung pumapasok na po yung curiosity nila sa mga bagay-bagay. So kaya yung mga pinapayo ko lagi sa mga kabataan, no, maging maingat po tayo sa atin pong mga ginagawa sa buhay, no? Lalo-lalo na yung pagpasok ay yung pasok nyo sa relasyon, brother, no? Ayan, no? Tandaan niyo mga anak, no? Yung inyong magulang, ginagapan kayo sa hirap ng buhay. Kahit anong hirap, no? Sa araw-araw, halos hindi nyo na makagisnan inyong magulang. Umagang-umaga, wala na ang magulang nyo, papasok sa trabaho. Pero, ang inyong iniisip, dahil dyan sa nakikita nyo na lagi wala ang inyong magulang, iniisipan ninyo na wala silang panahon para sa'yo. Dapat hindi ganun ang maging mindset ninyo, guys, no? Lalo na sa mga kabataan, no? Kung mag-isip, grabe. Ang magulang nyo, kaya yan sila nag-ising ng mga maaga, unang-una, para sila ay makapasok, makaiwas sa traffic. Ngayon, ikaw, itulog ka pa, sana, pagising mo, iniisip mo malang bakit kaya ang aga. Instead na mag-isip ka ng masama sa iyong magulang, wala nang panahon sa'yo, dapat inisip mo na lahat ng ginagawa ng iyong magulang ay para sa kinabukasan mo, o kinabukasan ninyong magkakapatid. At huwag yung puro pansariling opinion o sa sariling kapakanan lang ang iniisip, no? Hindi yung kayo lagi ang nagmumukhang kawawa, kayo lang naman ang nag-iisip niyan. Dapat nagkaroon kayo ng mindset na kung paano kayo makatulong sa inyong magulang, no? Ang inyong magulang, ginagapan kayo sa hirap para kayo mabigyan ng edukasyon. Samantala, yung inyong jowa, isang araw nyo lang nakilala, hinahayaan nyo na kayo igapangin ng ganun-ganun lang. So, for Diyos, for Santo mga anak, So, gagawin tandaan, napakahalaga po ng may alam, no? Lagi pong bigyang halaga dapat ang edukasyon, at samahan po ito ng sipag at tiyaga, at lalo tigit sa lahat ay ang diskarte, no? Huwag masyadong makasarili, no? Kung ginagawa ng inyong magulang na kayo ay pinababayaan lamang dyan dahil sa kanilang mga trabaho o busy sa trabaho, sana wag ang mindset ninyo isipin na kayo ay pinababayaan. Tandaan nyo, lahat ng ginagawa ng inyong magulang ay para sa inyong kinabukasan. So ayan, shoutout muna dyan sa akin pong palang idol, no? Sa kay Sir Victor Jariel, Vice Chairman po natin sa DDSG. Maraming salamat po, sir, no? Good morning po. Kay Maring Janet, sa lahat po ng 3K Kitchen, good morning. Alright, so sa atin pong isa pang bisita kay Joy Cabbage. Kabagi ba yan? Kabagi o Cabbage? So whatsoever, no? Kabagi siguro yan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong suporta, no? So, natapos na po natin ating pong pangalawa, no? Yung ating pong mga kabataan. Ngayon, ating pang huli, ito po ating mga kasamang mga riders, no? So, isa po, no? Kahapon, sa pag-uwi ko po, ako po talaga ay nausyami, no? Medyo hapon na kami nakauwi. At pagdating ko pa dyan sa may checkpoint, ay Diyos ko, inabot kami ng siyam-siyam, Yung incident na nangyari kahapon ay napakatindi pala, guys, no? Kalahin nyo yung Meralco, poste ng Meralco, binangga ng container wing van. So medyo masilimo talaga ang inabot. Nagkabuhol-buhol po, nawasak yung Meralco, ang poste ng Meralco. So naghampalang sa kalsada, kaya yun, hindi kami nakalusot. Nagpakasakali kami, ang dami namin, siguro mga higit kami 100 doon sa sa kahabaan ng kalsada. So nakita ko yung tawag dito, yung kakulangan, no? Dito nangyayari, kaya pinapasok ko ito, or aking binibigyan pansin yung atin pong mga riders, no? So ganun po mga sitwasyon, wag po tayo basta-basta papasok sa mga incident, kagaya ng may mga vehicular accident, rather, no? So kasi doon posible na tayo ay madamay doon sa isang incidente na hindi pa natin alam na yung area na yun ay napakadelikado. Yun. So, pasalamat kami doon sa ating pong mga pulis, no? Mga traffic enforcers na nag-assist doon. So, no choice talaga ako kundi umigot po ako ng GMA. So, doon makikita po natin na dapat huwag natin ipagpilitan. So, ang nangyari doon na aksidente, guys, hindi po natin alam ang buong kwento, pero sa akin tingin ko lang ay mayroon talagang pagkukulang, no? So, lagi naman sa isang insidente ay mayroon talagang punot dulo yan. So sa nakikita ko lang, hindi lang ako pwedeng mag-komento, guys. So yun lang ang nakikita ko
na mayroon talagang kakulangan doon guys. So, isipin na lang natin na kung ang ating sasakyan ay walang preno. Excuse me. Lalo na medyo pababa nga po yung area na pinanggalingan. So magkakaroon po ng problema doon talaga sa preno. Kung lalo na ang takbo niya ay pinakamabilis na, no, or napakabilis. So yung preno halos useless na. Or isa pa daan, pwedeng nakatulog si driver, or inaantok si driver. So yan yung mga tinatawag natin na mga human error, no? At doon sa mechanical error naman, napakadalang naman siguro, no? Tapos bigla mo bang tatama ka doon sa isang bagay na kung iisipin ay talagang napaka-imposible, no? Dahil napakatibay. So ibig sabihin intentional yung nangyari. Kaya iisip ko po nga pwedeng nawalan ng preno. So yun, kaya lagi ingat-ingat lagi ka tayo guys, no? Lalo-lalo na po sa mga nagmumotor, O lagi po natin i-check ang atin pong unit, yung unit ko na yan, siguro mga 21 years na yan, no? Pero tumatakbo lang ng ika nga ay 50 yan, no? Di ba? Karira tayo. Basta hilahin nyo lang ako. Yan, no guys, no? Napakasama po talaga, no? Kapag ang iyo pong motor napakatuloy na takbo, tapos bigla kang mamimreno. Guys, napakahalaga na preno. Pero pagdating po sa tinatawag natin na speed, no? Ng velocity ng ating patakbo, ay halos useless na po ito, no? Dahil nga, ang pagpreno ay hindi pwedeng yang i-apply ng biglaan lalo't matulin ka dahil ayan pa ang magiging sanhi ng iyong aksidente. So kung ganun na senaryo, no choice ka kasi babangga ka. So pipili ka doon, babangga ka or sisimplang ka. Nasa sayo na yon. Ayun, no? Hanggang dito na lamang guys. Maraming salamat. Ingat-ingat po tayo lagi, no? Sa lahat po ng 7.1 na followers ko. Maraming salamat guys. Good morning at happy weekend po sa lahat. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat guys. Mabuhay po kayo. God bless us all. Bye-bye.